So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another first impression review na naman tayo sa mga bagong labas sa smartphone. And this time, ang topic natin for today is the Samsung Galaxy A26. Maganda kaya itong bagong labas na mid-range smartphone ni Samsung? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, nagsilabasan na nga ang mga Samsung Galaxy A series ngayon. Meron na tayo A56, A36, A26 at A16 5G. So ang topic natin for today is yung bagong labas sa Samsung Galaxy A26 na kumbaga na-adapt niya rin yung mga design ng A36 at A56. So again, bago natin to start, this is just a first impression review. So kahit wala naman po yung smartphone, pwede tayo magbigay ng first impression based sa kanyang specifications para makatulong sa mga walang idea sa specifications kung sulit nga ba itong Samsung Galaxy A26 sa kanyang presyo. So again mga ka-J-Vlog, this is just a guide at kung interested kayo mag-purchase ng Samsung Galaxy A26, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. So usapang tayo, price tag dito sa A26. So nasa mid-range segment nga itong smartphone na to. Meron siyang 6GB 128 na pinakamura na merong presyo na 15,990. Tapos 8GB 256 na merong presyo na 7,990. So available na rin siya sa official store ni Samsung sa online at mas mura lang siya ng 500 piso. At available din siya via easy payment methods, kaya kung interested kayo, again, i-check nyo na po yung link nyan sa description box. So usapang specifications tayo dito sa Samsung Galaxy A26. So meron tong screen size, malaki screen size niya, 6.7 inches. 6.7 inches Super AMOLED display na may resolution of Full HD Plus 1080p at naka 120Hz screen refresh rate itong device na to. Sad to say, notch display. I don't know bakit pa rin nagna-notch display ang Samsung, lalo na sa mga mid-range smartphones. Grabe, super duper old school na yung ganyan device, and super duper old school na yung ganyan design eh. So sa OS out of the box, magandang balita, naka Android 15 naman to with One UI version 7. At yun nga, pinapromise din ni Samsung na marami ring to magaganap na OS update. So kumbaga pang matagalan din naman itong Samsung Galaxy A26 that supported siya ng mga OS update. So this is an Exynos chipset, 5G chipset, the Exynos 1380 na 5nm. Meron siya octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.4 GHz. Nakamali G68 siya. So yun nga, meron siyang variant na 6GB 128 at 8GB 256. Triple rear camera system with 50 megapixel main camera and a front-facing camera na 8 megapixels. And a front-facing camera na 13 megapixels. So dalawa biometrics niya, which is face unlock at fingerprint scanner. And yung fingerprint scanner niya ay side-mounted. Pagdating sa battery, very basic na 5,000 mAh na removable battery na support ang 25W fast charging. At ang magandang balita sa Samsung Galaxy A26 ngayon, it is a glass back cover compared doon sa kanyang predecessor. I think it's a polycarbonate back. So maganda na ginawa na nila ring glass cover etong device na to. And syempre, magandang balita, the A26 is supported na rin ng IP67 water and dust resistant. So yun mga ka-J-Vlog, nalaman nyo na yung price, specs, and availability ni Samsung Galaxy A26. Next, dito tayo sa first impressions based sa kanyang specifications. Number 1 sa display. All goods yung display niya, to be honest, when it comes to screen size, resolution, Super AMOLED display, and for a popular brand like Samsung, Full HD Plus 1080p is very normal sa mid-range category. Pero again, kailangan naman nila rin mag-step up kasi yung mga competitors nila like Poco or Xiaomi is beyond 1080p na karamihan na ino-offer. 1220 resolution or 1440p. Pero yon, 1080p is a good resolution naman yan, pero nakikita na kasi natin yan sa mga entry level devices. Pero maganda naman kasi sa Samsung, even though Full HD Plus 1080p siya, binigyan nila to ng Super AMOLED display. So mas maganda to sa AMOLED kasi Super AMOLED po itong device na to, which is more vibrant, more detailed, kumbaga yung ating pixels dito sa Samsung Galaxy A26. At maganda na large display itong device na to at support ng 120Hz screen refresh rate. Nakakalungkot lang dito sa Samsung Galaxy A26 is notch display. Again, paulit-ulit ako sa mga review ko. Kung wala namang cost gawing bilog yaan, gawin nyo ng bilog kasi mas maganda naman, mas okay sa viewing experience ng mga ibang consumers ang punch hole compare sa notch na parang hiwa, di ba? Or putol. So mas okay na punch hole na lang sana kung wala namang any cost sa side ng brand, di ba? And super duper outdated na ang notch display.
Tingnan mo iPhone na sobra silang infamous when it comes sa notch display nila, 'di ba? Na nag-dynamic island na rin sila. So, sana naman it's 2025. Kalimutan na yung notch display, lalo na sa mid-range. Siguro acceptable yan for a price tag na 3 to 4,000 pesos. Pero for a mid-range device, for me, it's not acceptable na yung ganyang notch display. Next is yung OS or the operating system. Android 15 out of the box with One UI version 7. So, syempre, support din dito sa Galaxy AI. Matic na yan. Syempre, maganda rin sa Samsung Galaxy A26. Matagal po ito masosupport ng OS update. Prinamis na rin yan ng Samsung. At ang isa rin babayaran nyo, to be honest, sa Samsung devices is of course yung kanilang very secured na OS. Napaganda ng Samsung Knox. So, naka-encrypted yung mga files nyo dyan pag nag-store kayo sa Samsung Knox. Kaya, for me, isang trusted OS ang Samsung. Next, yung chipset niya. So, yung chipset niya is an Exynos chipset na 5G Exynos 1380. Based sa kanyang GPU, yung GPU niya, it can handle games naman. Kaya expect nyo dito sa A26, it's not for gamers, yung mga solid gamers. Pero, it can handle modern games. ML, Genshin, Matic, kaya yan. Kaya, kung naglalaro kayo, tapos hindi more on camera rin kayo, or kaya all-rounder na consumer, okay rin naman ang Samsung Galaxy A26 when it comes sa performance sa chipset. Pero again, marami rin mga ganitong presyo na smartphone na sobrang solid na mga chipset. Pero hindi lang kasi chipset din ang binabayaran mo sa Samsung. Kumbaga, marami rin kayong specs na pwede nyong makuha sa Samsung na maganda. Lalo na nga yung OS, parati ko sinasabi yan sa inyo. Next, yung camera. Magandang balita sa A26, triple rear camera system siya. Pero lahat ng camera niyan is very useful. Main, ultra, and macro lens. Available sa Samsung Galaxy A26. Maganda rin yung kanyang megapixel sa main, 50 megapixel. Kaya expect natin na makakapagbigay naman ng justice ang camera netong Samsung Galaxy A26. Next, yung RAM at ROM. RAM at ROM lang ako super duper nalungkot. Dahil when it comes sa kanyang 6GB 128, for a price tag na 16,000 pesos is not perfect fit. I don't know bakit napakadamot ni Samsung when it comes sa RAM at ROM na mga devices nila. Even the Samsung Galaxy A56, for a price tag na 25,000 pesos, 256GB is sobrang konti. Sana naman ma-realize naman ni Samsung na it's 2025. Maliit na mga RAM na 6GB and ROM na 128 sa ganitong price tag again na 16,000 pesos. Okay yung specs ng Samsung to be honest, yung ibang specs niya. Medyo nagse-setback lang sa RAM at ROM na isang napaka-importanting bagay sa isang smartphone, yung RAM at ROM, di ba? Again, for a price na 16 and even 18,000 pesos. Yung ibang brands, meron ng 12GB, 512GB mga J-Vlog na dapat ganyan na talaga, plenty of RAM at ROM when it comes sa ganitong price tag. So, yun. Ang laking setback nito sa Samsung Galaxy A26. Ang ganda na ng smartphone, medyo kulang lang talaga yung RAM at ROM niya. Again, okay yung mga ganyang RAM at ROM, depende sa presyo. Kung 7,000, 8,000, 16,128 is very acceptable. 8GB 256 is very acceptable yan. Around 10,000 pesos. Pero usually pag 18,000 pesos, ang RAM na nakaramihan ng ino-offer is 12GB. Ayun, medyo downside lang ang RAM at ROM na itong device na to. Next, yung biometrics. Again, yung biometrics is very old school din. Side-mounted fingerprint scanner. Again, for a price tag na 16 or 18,000 pesos, dapat naka-in-display na rin yan. So, yun din isang nakakalungkot na part is a side-mounted fingerprint scanner na usually rin nakikita natin yan sa mga sobrang murang smartphone. Na syempre, pag mid-range, you need to step up kasi ang dami mong competitors sa sobrang lupit na mga specifications na nag-update na rin ng mga OS nila. Although, very secure talaga Samsung. Napakaganda ng Samsung UI or the One UI. Pero yung mga ibang brands din is nag-step up na rin sila or level up na rin when it comes sa mga nila. When it comes sa mga manufacturers UI nila, paganda na rin ng paganda yung Vivo, Oppo, Tecno, or Transsion, napaganda na ng mga OS nila. So, yun, kailangan na rin dapat humabol ni Samsung when it comes sa mga, sa mga specifications nila. I know maraming tiwala sa Samsung, isa na ako dyan. I've been a Samsung user for several years na, at sobrang satisfied ako sa Samsung. Even though medyo pricey talaga sila, at yung RAM at ROM is medyo kulang, pero bibili mo pa rin yung Samsung dahil sa tiwala mo sa brand, sa durability nila, and sa very secure nila na OS. Pero again, syempre, as a consumer ni Samsung, medyo nadidisappoint din ako sa mga ibang side ng specifications sa mga offer ng smartphone na to na hindi bagay sa kanyang presyo. Like this one, na side-mounted fingerprint scanner, napakababa ng RAM at ROM na ibibigay,
and a notch display. Next, sa battery is just fine. 5K battery and a 25 watt fast charging rate. For me, yan din, ang charging rate, it needs to be step up. Pero pag tignan nyo naman si Samsung, even sa flagship nila, medyo hindi naman sila nagbibigay talaga ng matataas or sobrang bilis sa fast charging rate. Very acceptable naman siguro when it comes sa Samsung brand, kung maggaling kayo sa Samsung. Pero when it comes sa competitors' point of view, ang dami po mas magagandang fast charging rate na mo-offer ng iba. At iba pa sobrang bilis. 66, 120, 45, di ba? Pero 25 watt is still a fast charger. You can fast charge this 5,000 mAh battery capacity within an hour. Full charge rin naman tong device na to. Next naman na maganda rin dito is ingress protection 67 siya. Ito I think isa niya yung main advantage sa mga ibang competitors niya na merong ingress protection 60 plus lang. I think 64 yung iba eh. Pero may iba mga 69, 68. Pero again, ingress protection 67. Maganda rin na may water protection itong 826. Kaya pwede ito malublob sa tubig with certain deep and certain time lang. Maganda rin dito is glass back cover na rin ng Samsung Galaxy A26. So yun lang mga ka-J-Vlog. So far yung first impressions natin sa Samsung Galaxy A26. Sana nakatulong po itong first impressions ko sa inyo kung nagde-decide na kayo bumili agad-agad ng A26. Abangan nyo na lang po yung full review, game test, and unboxing natin dito sa device na to. At kung interested kayo, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na.